Out Herbalife Nutrition Journey Expert Talks about Fats by Dana Ryan. Let's hear it from one of our best coaches din po here in Herbalife, kay Coach Jan Castañeda. So take it away, Coach Jan. Hello, good morning everyone. I'm Jan Castañeda from Malate, Manila. So right now nandito po ako sa isang company wellness circles event. So background ko po dati po kung sobrang bigat, nakapag-lose ako initially ng 67 pounds. And not only that, maganda po ang naging resulta sa akin dahil kasi gumanda-ganda yung pakiramdam ko, yung mga discomfort na nararamdaman ko unti-unting nawala. So ngayon po, even yung ano ko, yung partner ko po, Herbalife, coach na rin po siya. Of course, user din po ng product. And ayun, kami po ay full-time sa Herbalife. Dito po, hawak po namin ng aming schedule. At ayan, nakakapag-share pa tayo sa iba't ibang communities tulad ngayon ng ginagawa ko. Okay. So ngayon, ang topic po natin for today has something to do with fats. Ito po ay, ang author po nito ay si Dr. Dana Ryan. Siya po ang director ng Sports Performance Nutrition and Education ng Herbalife po. So, ayun po, part po to ng HN Journey. So, sa mga members po ng Herbalife, pakicheck na lang po yung HN Journey ninyo. Okay, so pag i-discuss natin tong special topic na to. So, ang fats po, tandaan po natin, napaka-importanting source of energy po siya. So, we get energy from carbohydrates, but we also get energy from fats. Tapos, napaka-importante rin po ng fats dahil kasi ito ay nagsusupport ng body functions. Siya ay nakakatulong po sa pag-absorb ng mga fat-soluble vitamins, so yung vitamin A, D, E, and K. Ibig po, sabihin po nun, essential po siya. So pag sinabing essential, nanggagaling po sa mga food na kinakain natin, hindi po kaya mag-produce ng ating katawan yan. Okay. Ngayon naman po doon sa susunod yan, makikita po natin na 30% po ng daily calories natin should come from fats. 40% from protein, tapos 30% from fiber. So, napaka-importante rin po ng fats sa ating daily routine. Okay, doon naman po sa susunod, makikita po natin na um, yun nga, ang healthy fats daw. Meron po bang ganun, healthy fats? Meron po talagang healthy fats. Dahil kasi importante po ang healthy fats sa ating balanced diet. Kung naririnig nyo, yan po yung omega-3 usually. Okay, yan po yung healthy fats. So, napaka-importante po na piliin po natin yung source ng fats natin. Galing po sa mga tamang sources tulad ng isda. Ayun po. Okay. Ngayon naman doon sa ating susunod, discuss pa natin further. So, ayan. So, imbis meron kasi tayong good fats at saka bad fats. So, dyan po sa example na yan, yung mga nasa left side po, yan po yung yung pinanggagalingan ng bad fats. So, instead na po kumuha tayo ng fats galing sa bad fats, pwede po natin i-convert into good fats. So, yan, instead na magluto tayo using butter, pwede pong gamitin olive oil. Tapos instead na for baking, butter din, imbes na butter, pwede naman tayo mag-avocado. Instead na mag-red meat tayo, pwede po tayo mag-white meat. Ayan, sa example na yan, salmon po. Isa pong napakagandang source ng omega-3 or healthy fats. Ayan rin po, pwede rin po sa instead na ground beef po tayo, pwede po tayo mag-toko or tofu. And of course, iwasan po natin as much as possible ang mga processed snacks. Mas po tayo, mag-nuts po tayo. Ayun. So, doon naman po, so review lang po natin yung mga diniscuss. So, ayan po ang mga sources ng healthy fats. Ayan, fish, lalo na yung mga malalaking isda na nasa dagat, nuts, olive oil, avocado, very good sources po siya ng unsaturated fats. Much better po yan kesa sa fats na galing sa animal sources.
tulad ng butter at saka cheese. Tapos kanina nababanggit ko yung yung omega 3, yun po yung fatty acids na galing sa fish. Essential fatty acids po yun. So napaka-importante rin po sa atin. Okay, doon naman po sa susunod, essential po ba ang omega 3? Yes, it's very essential po siya sa katawan natin. So, ang healthy fats po ay considered essential dahil kasi hindi po nagagawa ng katawan natin. So, nanggagaling po yan sa mga kinakain po natin. Tapos nagsusupport rin po ang omega 3 para po sa brain natin, sa heart at saka sa nervous system. So sa development po ng mga systems na yan. Very important po. And tandaan po natin, kadalasan po nakakalimutan po natin makakuha ng enough sources of healthy fats. So let's make a conscious effort to add healthy fats or omega 3 to our diet. Okay, so ano pa bang magandang source ng essential fats? Ayan, yan pa, crucial na question pala yan. So good fats in my diet, nakaka-impact ba yan sa weight loss? Tandaan po natin ang healthy fats po, meron pong calories pa rin yan. So please make sure na tinitake po natin siya in moderation. Tapos recommended lang po 30% ng daily calories natin galing sa healthy fats. So, mas sa healthy fats po, omega 3 kesa omega 6. Okay. Tapos in addition po, pag hindi po tayo kumakain ng maraming isda, importante po na makuha po natin sa ibang sources ang omega 3. At ano pa ang better source ng omega 3 ay kundi yan po yung ating Herbalife line. So ang Herbalife line po natin, bukod po sa healthy fats, nakakasupport po yan sa healthy cholesterol natin. Nakakasupport rin po siya ng normal brain function. Inaano rin po niya yung healthy vision. So sa mata, pwede rin pala, maganda rin pala ang omega 3. Tapos nakakabalance po siya ng hormones natin sa katawan. And of course, nakaka-promote rin ng healthy skin. Okay, so tandaan po natin, Herbalife line, tanong na po natin sa mga coaches natin, i-take po natin yan. Okay, doon naman po sa susunod na slide, ayan. So review lang po or summary lang po ng natin, na pag-usapan natin. Hindi po lahat ng fats ay masama para sa atin. Nakakategorize po ang fats sa good fats at saka bad fats. So tandaan po natin, omega 3 po ang kailangan natin, hindi po omega 6. Pero kailangan pa rin natin ng konting omega 6 pero hindi po yung grabing tulad ng omega 3. So, tandaan po natin, mas damihan po yung omega 3 dahil nakukuha naman natin yan sa normal na food na kinakain natin. Tapos, kailangan maging intentional po tayo sa pag-increase ng good fats natin sa katawan para ma-meet natin yung optimal balance and nutritional requirement ng body natin. So, tandaan po natin, of course, in moderation pa rin, dahil kasi fats po, may calories po yan. Tataba tayo kung sobra-sobra dami rin ng fats. Okay, so doon naman po sa next. Okay, ayan po, ang best sources ng fats, review lang po natin. Kumuha po tayo sa vegetable oil, sa fatty fish, ayan, mga avocado, flax seeds, chia seeds, olives, nuts, at kung ano-ano pang mga healthy sources po. And avoid lang po natin yung mga nasa baba, yan, tulad ng coconut oil, butter, cream cheese, ayan, mga dairy products, medyo iwas-iwasan po natin. Tapos, of course, yung mga packaged foods po or processed foods. Medyo mataas rin, prone to cancer din po tayo kung malakas po tayo sa omega 6. Okay, ayan po ang ating discussion for today. Thank you very much. So just in case meron pa po kayong questions, pwede nyo po kaming i-consult kaming mga coaches ninyo anytime. Okay, thank you very much. Back to you po, Coach. Okay, thank you. All right. Thank you so much, Coach Jano. Thank you for reminding us. Kasi some of us already know the difference between good and bad fats, no? And thank you for reminding us today po, the better